Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo sa sandaling tumitigil ang iyong puso? Habang milyon-milyong mga tao ang nabubuhay sa kanilang pang-araw, araw na buhay na ganap na hindi pinapansin ang katotohanan ito, darating ang isang araw na magiging pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng tao. Ang araw na hahatulan ng lahat. Oo, narinig mo yon ng tama. Ang bawat solong tao na nabuhay ay tatayo sa harap ng trono ng Diyos. At sa araw na iyon, isang bagay lamang ang mahalaga. Nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ang Biblia ay malinaw na kristal tungkol sa katotohanan ito. Sinasabi sa amin ng Hebreo 9:27 na ang mga tao ay nakalaan na mamatay ng isang beses at pagkatapos nito upang harapin ang paghuhusga. Hindi ito mungkahi o posibilidad, ito ay isang ganap na katiyakan. Mayaman ka man o mahirap, sikat o hindi kilala, relihiyoso o ateísta, haharapin mo ang paghatol na ito. At narito ang nakakatakot. Ang karamihan sa mga tao ay ganap na hindi handa para sa araw na ito. Binalaan tayo mismo ni Jesucristo tungkol sa darating na paghuhusga, na naglalarawan ng isang eksena kung saan ang mga tao ay mahihiwalay tulad ng mga tupa mula sa mga kambing. Ang ilan sa buhay na walang hanggan, ang iba sa walang hanggang parusa. Ang pagkakaiba, kung ang kanilang mga pangalan ay matatagpuan sa aklat ng buhay ng kordero. Sa ngayon, habang binabasa mo ito, ang iyong walang hanggang kapalaran ay tinutukoy ng mga pagpipilian na ginagawa mo at ang pananampalataya na mayroong kawala. Bago tayo sumisid ng malalim sa mensahe na nagbabago ng buhay na ito, nais kong tanungin ka, alam mo ba nang may ganap na katiyakan na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Kung mayroon ka ring kaunting pag-aalinlangan, kung gayon, ang mensaheng ito ay maaring ang pinakamahalagang bagay na naririnig mo. Huwag kang maglakas loob na laktawan ng isang solong salita. Dahil kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring literal na mailigtas ang iyong kaluluwa mula sa walang hanggang pagkasira. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at nais na maunawaan ang mga walang hanggang katotohanan na ito, mag-subscribe sa channel na ito ngayon at pindutin ang bell ng abiso. Ibahagi ang mensaheng ito sa lahat ng iyong pinapahalagahan dahil ang kanilang walang hanggang kapalaran ay maaaring nakasalalay sa pakikinig kung ano ang nais nating ibunyag. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi sa akin, handa ka na bang harapin ang araw ng paghuhukom? Mayroong isang bagay na malalim na hindi mapakali, ngunit talagang tiyak na naghihintay sa bawat solong kaluluwa na kailanman ay huminga ng hininga sa mundong ito. Kita mo ang aking kaibigan, nakatira kami sa isang mundo kung saan madalas na naniniwala ang mga tao na makatakas sila sa mga kahihinatnan, itago ang kanilang tunay na mga sarili sa likod ng maingat na ginawa ng mga maskara at kahit papaano ay dumulas sa mga bitak ng pananagutan. Ngunit narito ang katotohanan na ginagawang malinaw ng banal na kasulatan. Darating ang isang araw na mahuhulog ang bawat maskara, ang bawat nakatagong bagay ay malantad at ang bawat kaluluwa ay tatayo sa harap ng panghuli hukom. Ito ay hindi ilang malayong konsepto ng teolohiko o abstract na ideya. Ito ang pinakakongkretong katotohanan na haharapin ng bawat isa sa atin. Ang Biblia ay hindi minsi mga salita tungkol sa hindi may iwasang appointment na ito. Sa katunayan, inilarawan ito ng may katiyakan na inihambing ito sa katiyakan ng kamatayan mismo, tulad ng tiyak na alam natin na ang ating mga pisikal na katawan ay titigil sa pag-andar. Malalaman natin ng may katiyakan na ang ating mga kaluluwa ay tatayo sa harap ng Diyos sa paghatol. Ang katotohanan ito ay dapat na iling tayo sa ating pinakadulo, hindi upang maparalisa tayo ng takot, ngunit upang pukawin tayo sa pagkadali ng paghahanda ng ating mga puso at buhay sa sandaling iyon. Ang magandang bagay tungkol sa pagkatao ng Diyos ay hindi niya tayo iiwan sa dilim tungkol sa kung ano ang darating. Binigyan niya tayo ng kanyang salita, ang Biblia, upang maunawaan kung ano mismo ang makakasama sa araw na ito at kung paano natin maihahanda ito. Ano ang tunay na kapansin-pansin tungkol sa darating na araw ng paghuhusga na ito, ang magiging mahusay na pangbalanse ng lahat ng sangkatauhan. Kung ikaw ay isang hari o isang payuper, isang tanyag na tao o hindi kilalang tao, isang pinuno ng relihiyon o isang taong hindi kailanman naglalakad sa isang simbahan, wala sa mga iyon ang mahalaga kapag tumayo ka sa trono ng Diyos.
Ang Apostol Pablo ay malinaw na ito kapag isinusulat niya na dapat tayong lahat ay lumitaw bago ang upuan ng paghatol ni Kristo noon mga taga na Corinto 5:10. Pansinin na hindi niya sinasabi ang ilan sa atin o karamihan sa atin. Sinabi niya na lahat tayo. Kasama dito ang bawat tao na nabuhay mula ni na Adan at Eva hanggang sa huling tao na ipanganak bago bumalik si Jesus. Ito ay isang napakalaking pag-iisip, hindi ba? Ang lahat ng mga bagay na ginagamit natin upang makilala ang ating sarili sa iba, ang ating kayamanan, ang ating edukasyon, ang ating katayuan sa lipunan, ang ating mga nagawa, ay magiging ganap na hindi na uugnay sa araw na iyon. Ano ang mahalaga sa ating mga puso at kung ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng Kordero ng Buhay? Ang ating sarili. Nabubuhay tayo para sa pansamantalang palakpakan ng mundong ito? O naghahanda ba tayo ng walang hanggang paghuhusga na naghihintay sa ating magsuot ng mga sitwasyong panlipunan na tila mas tiwala o matagumpay? Ang sinabi mo sa kadiliman ay maririnig sa liwanag ng araw, at kung ano ang iyong bulong sa tainga sa mga panloob na silid ay ipahayag mula sa mga bubong. Hindi ito ibig sabihin ng pagsumite sa atin, ngunit upang palayain tayo mula sa nakakapagod na pasanin ng pagpapanggap. Ngayon kung saan maraming mga tao ang gumawa ng isang kritikal na pagkakamali sa kanilang pag-iisip tungkol sa darating na paghuhusga. Ngunit ang ganitong pag-iisip ay nagpapakita ng isang pangunahing hindi pagkakaunawaan ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang hustisya. Hinihiling ng hustisya na ang kasalanan ay makitungo, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nagbigay ng paraan para sa atin na makatakas sa pagkondena sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Magpapagaling sa mga pinakamahalagang desisyon habang nagmamadali upang mahawakan ang mga bagay na walang kabuluhan, kayamanan at paggawa ng mga plano para sa kanyang kinabukasan sa lupa. Ngunit siya ay ganap na hindi handa kapag hinihiling ng Diyos ang kanyang kaluluwa na ng gabing iyon. Tinapos ni Jesus ang talinghaga na ito sa mga malungkot na salitang ito. Ito ay kung paano ito makakasama sa sino mang mag-iimbak ng mga bagay para sa kanilang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Ang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay ito: mayaman ba tayo sa Diyos? Namumuhunan ba tayo sa mga bagay na mahalaga sa araw ng paghuhukom? Ang oras upang maghanda ay ngayon, habang mayroon pa tayong hininga sa ating baga at ang kapasidad na pumili. Bukas ay hindi ginagarantiyahan sa sinuman sa atin, at ang pagkakataon para sa pagsisisi at pananampalataya na umiiral ngayon ay maaaring hindi magagamit bukas. Mayroong isang taludtod sa Biblia na pinuputol ang lahat ng haka ng tao at nais na pag-iisip tulad ng isang tabak sa pamamagitan ng sutla. Ang mga estado ng Hebrews 9:27 na may kaliwanagan na kalinawan. Tulad ng mga tao ay nakalaan upang mamatay ng isang beses at pagkatapos nito upang harapin ang paghuhusga. At pansinin kung paano hindi sinasabi ng manunulat na maaaring harapin ang paghuhusga o maaaring makaharap sa paghuhusga. Sinabi niya na nakalaan tayo upang harapin ito. Ang salitang nakalaan ay nagdadala ng bigat ng banal na appointment, isang hindi mababago na utos na nalalapat sa bawat tao na walang pagbubukod. Ito ay tiyak na ang batas ng grabidad na hindi maiiwasan tulad ng pagsikat ng araw. Ang apostol na nagsusulat ng mga salitang ito sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu ay nais na siguraduhin na walang sino man ang hindi pagkakaunawaan ang pangunahing katotohanan na ito tungkol sa pagkakaroon ng tao. Hindi kami nakakakuha ng maraming pagkakataon. Hindi na tayo babalik at subukang muli. At tiyak na hindi lamang tayo tumitigil kapag namatay ang ating mga katawan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Ito talaga ang simula ng ating walang hanggang kwento. At ang kwentong iyon ay nagsisimula sa pagtayo sa harap ng Diyos sa paghuhusga. Ang katotohanan ito ay dapat na panimulang baguhin kung paano natin nakikita ang bawat solong araw ng ating buhay, bawat desisyon na ginagawa natin at bawat salitang sinasalita natin. Ang nagpapalakas sa talatang ito ay ang koneksyon nito sa gawain ni Hesukristo. Ang susunod na taludtod, Hebrews 9:28, ay nagsasabi sa amin na si Kristo ay sinakripisyo ng isang beses upang alisin ang mga kasalanan ng marami, at siya ay lilitaw sa pangalawang pagkakataon, hindi upang magdala ng kasalanan,
ngunit upang magdala ng kaligtasan sa mga naghihintay sa Kanya. Nakikita mo ba ang magandang koneksyon dito? Kung paanong ang kamatayan at paghatol ay tiyak na mga katotohanan para sa lahat ng sangkatauhan, gayon din ang pagkakaloob na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo para sa mga taong naniniwala sa Kanya. Ang parehong katiyakan na nalalapat sa paghuhusga ay nalalapat din sa kaligtasan para sa mga naniniwala. Hindi ito isang cosmic roll ng dice o isang bagay ng swerte. Ito ay isang bagay na pinili. Nilinaw ng Diyos ang paraan, malinaw ang landas, at bukas ang paanyaya sa lahat. Ngunit tulad ng tiyak na hinihintay ng paghuhusga sa mga tumanggi sa probisyon na ito, naghihintay ang kaligtasan sa mga yakap nito. Pinahusay ni Apostol Pablo ang katotohanan ito sa buong kanyang mga akda na patuloy na nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang ating walang hanggang kapalaran ay ligtas kay Kristo, habang binabalaan din ang mga hindi naniniwala tungkol sa paghatol na naghihintay sa kanila. Kapag isinulat ni Pablo sa Roma 14:10, ikaw, kung gayon, bakit mo hinuhusgahan ang iyong kapatid na lalaki o kapatid na babae? O bakit mo sila tinatrato? Sapagkat lahat tayo ay tatayo sa harap ng paghatol ng Diyos. Binibigkas niya ang parehong hindi mababago na katotohanan. Pansinin muli ang salitang lahat, walang mga pagbubukod, walang mga espesyal na kategorya, walang mga VIP na pumasa na nagpapalabas ng sinuman mula sa appointment na ito. Kung ikaw ay isang pinuno sa mundo o isang walang bahay na tao, nabuhay ka man ng buhay na maliwanag na kahusayan sa moral o malinaw na pagkabigo sa moralidad, maging relihiyoso ka sa buong buhay mo o hindi kailanman binigyan ng pangalawang pag-iisip ang Diyos na tatayo ka sa harap ng kanyang upuan sa paghuhukom. Ito ay dapat na mapagpakumbaba ang mapagmataas at magbigay ng pag-asa sa mapagpakumbaba. Dapat itong maging sanhi ng pagiging matuwid sa sarili na suriin ang kanilang mga puso at hikayatin ang nagsisisi na makasalanan na magtiwala sa awa ng Diyos. Ang upuan ng paghatol ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagkondena, ito rin ay tungkol sa pagpapatunay para sa mga nagpaniniwalaan kay Jesus. Ito ay kung saan ipapakita ang perpektong hustisya ng Diyos, kung saan ang bawat mali ay gagawing tama, at kung saan gagantimpalaan ang bawat kilos ng pananampalataya at pag-ibig. Ngunit narito kung ano ang tunay na pansin tungkol sa pagkatao ng Diyos. Ayaw niya ang sinuman na harapin ang paghatol na ito ay hindi handa. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan niya kami ng Biblia na puno ng malinaw na mga tagubilin tungkol sa kung paano maghanda para sa araw na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala niya si Hesukristo na mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, na nagbibigay ng paraan upang tayo ay ipahayag na matuwid sa harap ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan niya tayo ng banal na espiritu upang hatulan tayo ng kasalanan at gabayan tayo sa katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit inilagay niya ang mga mananampalataya sa ating buhay upang ibahagi sa amin ang Ebanghelyo. Ginawa ng Diyos ang lahat upang matiyak na walang dapat harapin ang paghatol ng walang pag-asa. Ang trahedya ay maraming tao ang hindi pinapansin ang mga provision na ito, na iniisip na maiiwasan nila ang appointment na ito o na ang Diyos ay mag-grade sa isang curve. Ngunit nilinaw ng Biblia na ang mga pamantayan ng Diyos ay ganap, ang kanyang katarungan ay perpekto at tiyak ang kanyang paghatol. Ang tanging paraan upang harapin ang paghatol na ito nang may kumpiyansa ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang katanungan na dapat sagutin ng bawat tao. Ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Ngayon na naiintindihan mo ang katiyakan ng paghuhusga, paano ka tutugon? Patuloy ka bang mabubuhay na parang hindi darating ang araw na ito o gagawin mo ba ang mga kinakailangang hakbang upang maghanda para dito? Ang magandang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos ay magagamit na ngayon sa sandaling ito habang binabasa mo ang mga salitang ito. Hindi mo na kailangang linisin muna ang iyong buhay. Hindi mo na kailangang maging isang mas mahusay na tao bago ka tanggapin ng Diyos. At hindi mo na kailangang maghintay ng ilang perpektong sandali sa hinaharap. Sinasabi sa atin ng Biblia, sa duguring mga taga-Korinto 2 na, ngayon ang oras ng pabor ng Diyos, ngayon ay ang araw ng kaligtasan. Ang parehong Diyos na nagtalaga ng isang araw ng paghuhukom ay hinirang din sa araw na ito bilang isang araw ng biyaya. Isang araw na makakatanggap ka ng kapatawaran
at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang pagpipilian ay sa iyo, ngunit ang appointment ay tiyak. Paano ka maghahanda para sa pinakamahalagang araw ng iyong pag-iral? Larawan kung gagawin mo ang pinakakahangahangang silid-aralan na iyong nakita o naisip. Pagkatapos ay dumami ang kadakilaan ng kawalang hanggan at magsisimula kang lumapit sa eksena na inilarawan sa Apokalipsis 20:11-15. Si Juan na Apostol, na sumusulat sa ilalim ng banal na inspirasyon, ay nagbibigay sa amin ng isang sulyap sa tunay na korte kung saan magaganap ang pangwakas na paghuhusga. Sinusulat niya, pagkatapos ay nakakita ako ng isang mahusay na puting trono at siya na nakaupo dito. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan at walang lugar para sa kanila. Maaari mo bang isipin ang ganoong eksena? Ang mismong mga pundasyon ng paglikha, ang lupa sa ilalim ng aming mga paa at langit sa itaas ng aming mga ulo, tumakas mula sa pagkakaroon ng isang nakaupo sa trono na ito. Hindi lamang ito patula na wika. Ito ay isang paglalarawan ng kapangyarihan na napakaganda, labis na labis, na kahit na ang pisikal na universo ay hindi maaaring manatili sa pagkakaroon nito. Ang kulay na puti dito ay hindi makatwiran. Kumakatawan ito sa ganap na kadalisayan, perpektong kabanalan, at walang kamali, mali na hustisya ng Diyos. Walang anino ng katiwalian, walang pahiwatig ng bias, walang posibilidad ng pagkakamali sa banal na korte na ito. Kapag tumayo tayo sa harap ng trono na ito, magkakaroon tayo ng perpektong katotohanan. At bawat pagpapanggap, bawat dahilan, ang bawat katwiran na ating ginawa ay sasagutin lamang sa ilaw ng kanyang kabanalan. Ang pinakahampas sa akin tungkol sa pangitain ni John ay ang malalim na katahimikan na dapat samahan ang ganoong eksena. Kapag ang lupa at langit ay tumakas mula sa presensya ng Diyos, isipin ang ganap na katahimikan na sumusunod. Walang rustling ng mga dahon, walang pag-crash ng mga alon, walang bulong ng hangin. Lamang ang dalisay, hindi na buong pagkakaroon ng makapangyarihan sa lahat at ang mga kaluluwa na nakatayo sa harap niya. Sa katahimikan na ito, ang bawat tibok ng puso ay nagiging naririnig, ang bawat pag-iisip ay nakikita, ang bawat motibo ay nagiging transparent. Mayroong parehong nakakatakot at maganda tungkol sa perpektong katahimikan. Nakakatakot ito dahil wala nang itago, walang ingay sa background upang imask ang aming tunay na sarili. Walang mga abala na ilihis ang pansin mula sa kalagayan ng ating mga kaluluwa. Ngunit maganda rin ito sapagkat kumakatawan ito sa sandaling natapos ang lahat ng pagkalito. Lahat ng mga katanungan ay sinasagot, at ang lahat ng katotohanan ay sa wakas ay ipinahayag. Sa ating pang-araw-araw na buhay, napapaligiran tayo ng napakaraming ingay, parehong literal at makasagisag, na madalas nating mawala sa kung ano ang mahalaga. Ngunit sa pagkakaroon ng mahusay na puting trono na ito, ang lahat ng ingay na iyon ay bumagsak at naiwan tayo sa mahahalagang tanong. Ano ang totoong kalagayan ng aking kaluluwa sa harap ng Diyos? Ang mga karamihan na inilarawan ni Juan na nakatayo sa harap ng trono na ito ay kumakatawan sa bawat tao na nabuhay at namatay nang hindi tinatanggap si Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Pag-isipan mo ito sandali, pinag-uusapan natin ang bilyong kaluluwa na lumalawak sa lahat ng kasaysayan ng tao. Mga hari at magsasaka, pilosopo at simpleton, pinuno ng relihiyon at ateista, lahat ay nakatayo ng magkasama sa perpektong pagkakapantay, pantay bago ang upuan ng paghuhukom ng Diyos. Ang lahat ng mga pagkakaiba na tila napakahalaga sa buhay, nasyonalidad, klase sa lipunan, edukasyon, kayamanan, katanyagan, ay ganap na walang kahulugan sa sandaling ito. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nakamit mo sa buhay, ngunit kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Kordero. Ang eksenang ito ay dapat maging sanhi sa amin upang radikal na suriin muli ang aming mga prioridad. Ginugugol ba natin ang ating oras at lakas na hinahabol ang mga bagay na mahalaga sa araw na iyon? O hinahabol natin ang pansamantalang mga nagawa na malilimutan sa ilaw ng kawalang hanggan? Ang matalinong tao ay nabubuhay kasama ang walang hanggang pananaw na ito, na gumagawa ng mga pagpapasyabat ay hindi sa agarang kasiyahan o tagumpay sa mundo, ngunit kung ano ang mahalaga kapag nakatayo sila sa harap ng mahusay na puting trono na ito. Ngayon narito kung ano ang nagpapasaya sa eksenang ito.
Sinasabi sa amin ni John na ang mga patay ay hinuhusgahan ayon sa kanilang nagawa tulad ng naitala sa mga libro. Pahayag 2012. Pansinin ang katumpakan ng pahayag na ito, hindi ayon sa nais nilang gawin, hindi ayon sa kanilang mabuting hangarin, hindi ayon sa kanilang potensyal, ngunit ayon sa kanilang tunay na ginawa. Ang Diyos ay nagpapanatili ng perpektong mga tala at walang makatakas sa kanyang paunawa. Ang bawat kilos ng kabaitan at bawat kilos ng kalupitan, bawat salita ng paghihikayat at bawat salita ng pagkawasak, bawat sandali ng katapatan at bawat sandali ng paghihimagsik, lahat ng ito ay naitala na may perpektong katumpakan sa mga libro ng langit. Hindi ito nangangahulugang itaboy tayo upang mawalan ng pag-asa, ngunit upang matulungan kaming maunawaan ang ganap na kahalagahan ng kung paano natin nabubuhay ang ating buhay. Araw-araw na mahalaga, ang bawat pagpipilian ay binibilang, ang bawat salita ay nagdadala ng timbang sa walang hanggang kaharian. Kapag tunay na naintindihan natin ang katotohanan ito, binabago nito kung paano natin tinatrato ang ibang tao, kung paano natin isinasagawa ang ating negosyo, kung paano tayo nakikipag-usap sa ating mga pamilya, at kung paano tayo tumugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Ngunit narito ang pinakamahalagang detalye sa buong pangitain na ito. Binanggit din ni Juan ang isa pang aklat na The Book of Life, Apokalipsis 20:12. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga nagpatunay kay Hesukristo at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghuhusga ayon sa iyong mga gawa at pagkakaroon ng iyong pangalan sa aklat ng buhay ay ang pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggang pagkondena at walang hanggang kaligtasan. Ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay ay hindi tumayo bago ang trono na ito sa takot, ngunit sa kumpiyansa, alam na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad at ang kanilang walang hanggang kapalaran ay ligtas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 1:24, "Tunay na sinasabi ko sa iyo, kung sino man ang makakarinig ng aking salita at naniniwala sa Kanya na nagpadala sa akin ay walang buhay na buhay at hindi hahatulan, ngunit tumawid mula sa kamatayan hanggang sa buhay." Ang paghatol na inilarawan sa dakilang puting trono ay para sa mga tumanggi sa alok ng Diyos sa kaligtasan ni Hesukristo. Para sa mga naniniwala, ang paghatol ay naganap na sa krus, kung saan ipinanganak ni Jesus ang parusa para sa ating mga kasalanan. Ito ay dapat punan ang aming mga puso ng pasasalamat at mag-udyok sa amin na ibahagi ang mabuting balita na ito sa iba na pupunta pa rin sa nakakatakot na araw ng paghuhusga. Mayroong isang bagay na kapwa kamanghamanghang at malungkot tungkol sa konsepto ng pag-iingat ng banal na talaan na nahanap natin sa buong banal na kasulatan. Kapag sinabi sa amin ng Apokalipsis 20:12 na binuksan ang mga libro, nakikita natin ang perpektong sistema ng dokumentasyon ng Diyos na naitala ang bawat detalye ng pagkakaroon ng tao mula pa noong simula ng panahon. Ang mga ito ay hindi lamang kaswal na mga tala o magaspang na mga sketch. Ang mga ito ay komprehensibo, detalyadong mga tala na nakakakuha hindi lamang sa aming mga aksyon, ngunit ang mga pagganyak sa likod ng mga pagkilos na iyon, ang mga saloobin na nauna sa kanila, at ang mga kahihinat na nasumunod sa kanila. Isipin kung gagawin mo isang sistema ng pag-record na sopistikado na kinukuha nito hindi lamang ang ginawa mo, ngunit bakit mo ito ginawa, kung ano ang iniisip mo noong ginawa mo ito, at kung paano ito nakakaapekto sa lahat sa paligid mo. Ito ang antas ng detalye na pinapanatili ng Diyos sa kanyang mga talaan sa langit. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Mateo 12:36 na kailangan nating magbigay ng account para sa bawat walang pag-iingat na salita na sinasalita natin. Hindi lamang ang malaki, halatang mga kasalanan, ngunit kahit na ang tila hindi gaanong kahalagahan na mga salita na sinasalita natin nang hindi iniisip, ito ay dapat na maging sanhi sa amin na i-pause at isaalang ang bigat ng ating pang-araw na mga pagpipilian at ang kapangyarihan ng ating mga salita upang mapalakas o mapunit ang mga nakapaligid sa atin. Ang tunay na pansin tungkol sa mga librong ito sa langit ay ibunyag nila ang perpektong hustisya ng Diyos at ang kanyang matalik na kaalaman sa bawat puso ng tao. Hindi tulad ng mga korte ng tao kung saan maaaring maitago ang katibayan. Ang mga saksi ay maaaring magsinungaling at ang mga hukom ay maaaring maging bias.
Ang paghatol ng Diyos ay batay sa perpektong kaalaman at ganap na katotohanan. Nakikita niya hindi lamang ang mga panlabas na kilos kundi ang panloob na pagganyak. Alam niya hindi lang ang ginawa natin, ngunit bakit natin ito ginawa. Naiintindihan niya ang mga pangyayari na nakakaimpluwensya sa aming mga pagpipilian, ang mga panggigipit na kinakaharap natin, at ang mga pagkakataong kailangan natin gawin ng tama o mali. Nangangahulugan ito na ang kanyang paghuhusga ay magiging perpektong patas. Walang sino mang hahatulan ng hindi makatarungan at walang makatakas na karapat dapat na parusahan. Ang taong maraming pakinabang sa buhay ay hahatulan alinsunod sa ginawa nila sa mga pakinabang na iyon. Ang taong nahaharap sa malaking paghihirap ay hahatulan ng buong pag-unawa sa mga sitwasyong iyon. Isinasaalang-alang ng hustisya ng Diyos ang lahat at ang kanyang paghuhusga ay magiging perpektong patas na kahit na ang mga hinatulan ay kailangang kilalanin ang katuwiran nito. Ito ay dapat magbigay sa amin ng malaking tiwala sa pagkatao ng Diyos at tulungan tayong magtiwala sa Kanya kahit na hindi natin naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay na ito. Ngunit narito kung saan ang kagandahan ng biyaya ng Diyos ay naging mas maliwanag. Habang ang mga librong ito ay naglalaman ng mga detalyadong tala ng ating mga kasalanan at pagkabigo, may isa pang libro na maaaring mapalampas ang lahat ng mga talaang iyon. Ang aklat ng buhay ng Kordero ay naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga nagpaniniwalaan kay Hesukristo. At para sa mga naang mga pangalan ay nakasulat doon, parang ang kanilang mga kasalanan ay ganap na tinanggal mula sa memorya ng Diyos. Sinasabi sa atin ni Propeta Isaias na sinabi ng Diyos, "Ako kahit na ako, siya ang nagpaputok ng iyong mga pagkakasala para sa aking sariling kapakanan at hindi naalala ang iyong mga kasalanan." Isaiah 43:25. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay bubuo ng amnesia tungkol sa ating nakaraan. Nangangahulugan ito na pipiliin niyang huwag hawakan ang ating mga pinatawad na kasalanan laban sa atin. Nang mamatay si Jesus sa krus, binayaran niya ang parusa para sa bawat kasalanan na hindi na itala sa mga aklat na makalangit para sa mga naniniwala sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit maaaring isulat ni Apostol Pablo na may gayong tiwala sa Roma 8:1. Sa makatuwid, wala na ngayong pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Naglalaman pa rin ang mga libro ng mga talaan, ngunit para sa mga naniniwala, ang mga talaang iyon ay minarkahan ng bayad ng buo ng dugo ni Hesukristo. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang pag-unawa tungkol sa likas na katangian ng mga talaan na ito. Hindi lamang sila tungkol sa pagkondena kundi tungkol din sa gantimpala. Itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay hahatulan din, hindi para sa kaligtasan, na ligtas para sa lahat na nagtitiwala kay Kristo, ngunit para sa mga gantimpala batay sa kung paano matapat na naglingkod sila sa Diyos sa kanilang buhay sa lupa. Sa mga taga-Korinto 3:15, inilarawan ito ni Paul bilang gusali na may ginto, pilak, at mahalagang mga bato na makakaligtas sa apoy ng paghuhusga, o may kahoy, hay, at dayami na susunugin. Ang parehong mga libro na nagtatala ng aming mga pagkabigo ay nagtatala rin ng aming mga gawa ng pananampalataya, pag-ibig, at serbisyo. Ang bawat tasa ng malamig na tubig na ibinigay sa pangalan ni Jesus, bawat salita ng paghihikayat na sinasalita sa isang nasasaktan na kaluluwa, bawat gawa ng pag-ibig na sakripisyo, lahat ng ito ay naitala at gagantimpalaan. Ito ay dapat mag-udyok sa atin na huwag kumita ng ating kaligtasan na isang libreng regalo, ngunit upang mabuhay ang buhay na parangalan ng Diyos at maglingkod sa iba dahil sa pasasalamat sa Kanyang nagawa para sa atin. Ang upuan ng paghatol ni Kristo para sa mga naniniwala ay magiging oras ng gantimpala at pagkilala, hindi pagkondena at parusa. Ang tanong na dapat tanungin ng bawat isa sa atin ay ito: anong uri ng mga talaan ang isinusulat tungkol sa ating buhay ngayon? Nabubuhay ba tayo sa paraang magiging tiwala tayo kapag binuksan ang mga librong ito? O nag-ipon ba tayo ng isang talaan ng paghihimagsik at pagiging makasarili na hahatulan tayo sa araw na iyon? Ang magandang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos ay hindi pa huli ang pagbabago ng tilapo ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Hesukristo, maaari nating mapatawad ang ating mga kasalanan at ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.
maaari nating simulan ngayon upang mabuhay ang buhay na parangalan ng Diyos at maglingkod sa iba. Nagtatayo ng mga kayamanan sa langit kaysa sa pag-iipon lamang ng pansamantalang kayamanan sa mundo. Ang mga libro ay isinusulat pa rin at araw-araw ay nagbibigay sa amin ng mga bagong pagkakataon upang magdagdag ng mga entry na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at kagalakan sa aming mga puso kapag sa wakas ay binuksan na sila. Ano ang isusulat sa iyong libro ngayon? Kapag isinasaalang-alang natin ang katangian ng isa na magsisilbing hukom sa dakila at kakila, kilabot na araw, nakatagpo tayo ng isang bagay na dapat kapwa aliwin at hamunin tayo. Perpektong hustisya, si Hesukristo na lumakad sa atin bilang isang tao at nauunawaan ang ating mga pakikibaka, ay ang parehong hahatulan ng lahat ng sangkatauhan na may ganap na pagiging patas at kumpletong katotohanan. Sa Juan 5:22 nabasa natin na ang Ama ay walang hinuhusgahan, ngunit ipinagkatiwala ang lahat ng paghatol sa anak. Hindi ito isang makatwirang desisyon, ito ay isang perpektong pag-aayos na nagpapakita ng karunungan at pagmamahal ng Diyos. Si Jesus, na nakaranas ng tukso ng walang pagkakasala, na nahaharap sa bawat pakikibaka ng tao ng hindi nahuhulog, na nakakaalam kung ano ang nais na hindi maunawaan, tinanggihan at inuusig, ay natatanging kwalipikado na hatulan ng sangkatauhan na may parehong perpektong hustisya at perpektong pag-unawa. Hindi siya hahatulan mula sa isang distansya o batay sa hindi kompletong impormasyon. Hahatulan niya bilang isa na lumakad sa aming sapatos, nahaharap sa aming mga hamon, at nanatiling perpektong matuwid. Nangangahulugan ito na ang kanyang paghuhusga ay magiging ganap na patas at ganap na alam ng unang karanasan ng kalikasan ng tao at pakikibaka ng tao. Ano ang kapansin-pansin sa paghatol ni Jesus na ito ay ganap na libre mula sa mga biases at mga limitasyon na salot sa paghatol ng tao. Sinasabi sa amin ni Isaias Lambda Quarter na hindi siya hahatulan sa nakikita niya sa kanyang mga mata o magpasya sa kung ano ang naririnig niya sa kanyang mga tainga. Pag-isipan kung gaano ito revolusyonaryo. Ang mga hukom ng tao ay limitado sa pamamagitan ng katibayan na ipinakita sa kanila, sa pamamagitan ng patotoo ng mga saksi na maaring nagsisinungaling o nagkakamali, sa pamamagitan ng kanilang sariling mga karanasan at pagkiling. Ngunit nakikita ni Jesus na lampas sa ibabaw, na lampas sa mga maskara na isinusuot natin, na lampas sa maingat na itinayo na mga imahe na naroroon natin sa mundo. Nakikita niya ang puso, ang tunay na pagganyak, ang tunay na mga kadahilanan sa likod ng aming mga aksyon. Alam niya kung ang ating mabubuting gawa ay ginawa dahil sa tunay na pag-ibig o makasariling ambisyon. Alam niya kung ang aming mga pagkabigo ay bunga ng kahinaan o paghihimagsik. Alam niya ang buong konteksto ng bawat desisyon na ginawa namin, bawat salitang sinasalita namin, bawat pag-iisip na naaaliw tayo. Ang ganitong uri ng perpektong kaalaman ay humahantong sa perpektong paghuhusga. Walang sino mang hahatulan ng hindi makatarungan at walang makatakas na karapat dapat na parusahan. Ang kagandahan ng perpektong hustisya ni Kristo ay isinasaalang-alang hindi lamang ang ginawa natin, ngunit kung ano ang kailangan nating magtrabaho. Ang taong binigyan ng marami ay hahatulan ayon sa ginawa nila sa mga pakinabang na iyon. Ang taong walang maliit ay hahatulan alinsunod sa ginawa nila sa kanilang limitadong mga mapagkukunan. Inilarawan ni Jesus ang alituntuning ito sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25:130, kung saan binigyan ng iba't ibang pera ang mga tagapaglingkod upang mamuhunan at bawat isa ay hinuhusgahan ayon sa kung paano matapat na ginamit nila ang ibinigay sa kanila. Dapat itong hikayatin ang mga pakiramdam na hindi nila nagawa ang mga mata sa mundo. Ang paghatol ng Diyos ay hindi batay sa makamundong tagumpay o nakamit, ngunit sa katapatan sa kanyang ibinigay sa iyo. Dapat din itong hamunin ang mga pinagpala ng marami, kung yaman, talento, edukasyon o pagkakataon, dahil marami ang aasahan mula sa mga nabigyan ng marami. Ang pamantayan ay hindi paghahambing sa iba, ngunit ang katapatan sa Diyos sa anumang ipinagkatiwala niya sa iyo. Narito kung ano ang tunay na manghang tungkol kay Jesus bilang aming hukom. Hindi siya naghahanap ng mga dahilan upang hatulan tayo, ngunit para sa katibayan ng pananampalataya at pag-ibig sa ating buhay. Kapag tiningnan niya ang mga talaan ng ating buhay,
Hindi siya tulad ng isang malupit na taga-usig na sumusubok na magtayo ng kaso laban sa amin. Siya ay tulad ng isang mapagmahal na ama na naghahanap ng mga palatandaan na ang kanyang mga anak ay lumago sa biyaya at kapanahunan. Alam niya ang ating mga kahinaan, naiintindihan niya ang aming mga pakikibaka, at isinasaalang-alang niya ang mga pangyayari na kinakaharap natin. Ngunit mayroon din siyang perpektong pamantayan na hindi maaaring ikompromiso. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lumampas sa kanyang hustisya. Sa halip, ang kanyang pag-ibig ay nakahanap ng isang paraan upang masiyahan ang kanyang hustisya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Para sa mga nagpatunay sa kanya, nagsisilbi siyang kapwa-hukom at tagapagtaguyod. Kapwa ang nagpapahayag ng hatol at ang nagbabayad na ng parusa. Ito ang dahilan kung bakit maaaring lapitan ng mga mananampalataya ang upuan ng paghuhukom ni Kristo nang may kumpiyansa, hindi dahil perpekto tayo, ngunit dahil ang ating hukom ay ating tagapagligtas. Ang mga implikasyon ng perpektong hustisya ni Kristo ay dapat magbago kung paano natin nabubuhay ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-alam na ang bawat detalye ng ating buhay ay nakikita at nauunawaan ng isang perpektong hukom ay dapat mag-udyok sa atin na mabuhay ng may integridad. Kahit na walang ibang nanonood, dapat itong hikayatin sa atin na tratuhin ang iba ng may pagiging patas at pakikiramay. Alam na tayo mismo ay hahatulan ng parehong pamantayan ng pag-ibig na ipinapakita natin sa iba. Dapat itong hamunin sa atin na suriin ang ating mga motibo, hindi lamang ang ating mga aksyon, dahil alam natin na nakikita ng ating hukom ang puso. At dapat itong punan tayo ng pasasalamat sa biyaya na pinalawak sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang parehong perpektong hustisya na hahatulan ng hindi nagsisisi ay magpapatunay sa mga nagtiwala kay Kristo para sa kaligtasan. Ito ang magandang kabalintunaan ng Ebanghelyo. Perpektong hustisya at perpektong pulong ng awa sa krus na ginagawang posible para sa Diyos na maging makatarungan at ang makatwiran ng mga may pananalig kay Jesus. May isang sandali na darating sa kasaysayan ng tao na gagawing maputla ang bawat iba pang paghihiwalay sa paghahambing. Isang sandali kung ang sangkatauhan ay mahahati sa dalawang pangkat na may dalawang ganap na magkakaibang mga walang hanggang mga patutunguhan. Inilarawan mismo ni Jesus ang eksenang ito sa Mateo 25:21-46, kung saan pinag-uusapan niya ang paghihiwalay ng mga tao bilang isang pastol na naghihiwalay sa mga tupa sa mga kambing. Hindi ito isang unting proseso o isang serye ng pangalawang pagkakataon. Ito ay pangwakas, hindi maibabalik na dibisyon na matukoy kung saan ang bawat kaluluwa ay gumugugol ng kawalang hanggan. Sa isang panig ay ang mga tatanggap ng buhay na walang hanggan ay tinatanggap sa piling ng Diyos na may mga salitang, "Halika, ikaw na pinagpala ng aking Ama, kunin ang iyong pamana, ang kaharian ay inihanda para sa iyo mula noong paglikha ng mundo." Sa kabilang panig ay ang mga nahaharap sa walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos, na naririnig ang mga nagwawasak na mga salita, "Umalis mula sa akin, ikaw na sinumpa sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at ng kanyang mga anghel." Ang katapusan ng paghatol na ito ay dapat na iling tayo sa ating pinakadulo at mag-udyok sa atin na suriin ang ating sariling mga puso at ibahagi ang ebanghelyo sa iba habang may oras pa. Hindi ito pansamantalang oras o isang panahon ng paglilinis. Ito ay isang walang hanggang kapalaran na hindi mababago sa sandaling ito ay binibigkas. Ano ang partikular na kapansin-pansin tungkol sa paglalarawan ni Jesus tungkol sa paghihiwalay, na ito ay hindi ito batay sa relihiyosong aktibidad o pagdalo sa simbahan, ngunit sa katibayan ng tunay na pananampalataya na gumagana sa pag-ibig sa iba. Ang mga tupa ay pinuri dahil sa pagpapakain ng gutom, na nagbibigay ng inumin sa uhaw, pagtanggap sa mga estranghero, damit ang hubad, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagbisita sa mga bilanggo. Ang mga kambing ay hinatulan dahil sa hindi pagtupad sa mga bagay na ito. Ngunit narito ang mahalagang punto na napalampas ng maraming tao. Ang mga gawa na ito ay hindi sanhi ng kaligtasan, sila ang katibayan nito. Ang mga tupa ay hindi kumita sa langit ng kanilang mabubuting gawa. Ang kanilang mabubuting gawa ay napatunayan na mayroon silang tunay na pananampalataya sa kanilang mga puso, tulad ng isinusulat ni James sa kanyang sulat, "Pananampalataya na walang gawa ay patay."
Santiago 2:10-26. Ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo ay palaging gumagawa ng isang nabagong buhay na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pag-ibig sa iba. Ang mga kambing ay hindi hinatulan dahil sa kakulangan ng mabubuting gawa. Hinatulan sila dahil sa kakulangan ng pananampalataya na gumagawa ng mabubuting gawa. Ito ang dahilan kung bakit masasabi ni Jesus na ang parehong mga grupo ay nagulat sa kanyang hatol. Hindi inisip ng tupa na ang kanilang mga gawa ng paglilingkod ay anumang espesyal. Sila ay likas na pagpapahayag ng kanilang pag-ibig kay Kristo. Inisip ng mga kambing na ang kanilang mga relihiyosong aktibidad ay sapat na, ngunit kulang sila sa pagbabagong anyo ng puso na nagmumula sa tunay na pananampalataya. Ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa matuwid ay inilarawan sa banal na kasulatan sa mga tuntunin na umaabot sa mga limitasyon ng wika at imahinasyon ng tao. Sa Apokalipsis 21:4, sinabihan tayo na ang Diyos ay aalisin ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit dahil ang dating sunod ng mga bagay ay namatay. Subukang isipin ang isang lugar kung saan walang kalungkutan, walang pagdurusa, walang sakit, walang kamatayan, kung saan ang bawat luha ay napatay at ang bawat sakit ay gumaling. Ngunit kahit na mas hanga kaysa sa kawalan ng mga negatibong bagay na ito ay ang pagkakaroon ng Diyos mismo. Sinasabi sa atin ng Biblia na makikita natin siyang harapan, na makikilala natin siya ng lubusan kahit na lubos tayong kilala. Kami ay muling makakasama sa mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya. Sasamba tayo sa tabi ng mga anghel at santo mula sa bawat bansa at henerasyon, at makakaranas tayo ng kagalakan at kapayapaan na higit sa anumang nakilala natin sa mundo. Ito ay hindi lamang isang pagpapalawig ng buhay sa lupa. Ito ay isang ganap na bagong uri ng pagkakaroon sa isang ganap na bagong uri ng katawan, sa isang ganap na bagong uri ng mundo. Sinusulat ni Apostol Pablo sa 1 mga taga-Korinto, down the 9, walang nakitang mata, walang narinig na tainga, walang isip na naglihi kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang alternatibong kapalaran ay pantay na tunay at pantay na walang hanggan. Inilalarawan ng Biblia ang impyerno hindi lamang bilang isang lugar ng parusa, ngunit bilang isang lugar ng paghihiwalay mula sa Diyos at lahat ng mabuti. Inilarawan ito bilang panlabas na kadiliman, bilang isang lugar ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin, bilang isang lawa ng apoy, bilang walang hanggang pagkawasak. Ang ilang mga tao ay nagsisikap na mapahina ang mga paglalarawan na ito o ipaliwanag ang mga ito. Ngunit higit na nagsalita si Jesus tungkol sa impyerno kaysa sa sino mang nasa Biblia, at ang kanyang mga salita ay malinaw at hindi kompromiso. Ang impyerno ay totoo, walang hanggan, at ito ang kapalaran ng lahat na tumanggi sa alok ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang trahedya ay walang dapat pumunta doon. Ang Diyos ay nagbigay ng isang paraan ng pagtakas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak. Ngunit para sa mga nagpapatuloy na tanggihan ang biyaya ng Diyos, na tumanggi na kilalanin ang kanilang kasalanan at ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas, na iginiit na subukang kumita sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, ang impyerno ay ang hindi maiiwasang resulta. Hindi ito dahil nais ng Diyos na may mapahamak. Sinabi sa atin ng Biblia na hindi niya nais na mapahamak ang sinuman, ngunit ang lahat ay magsisisi. 2 Pedro 3:9. Ang impyerno ay umiiral dahil hinihiling ng hustisya ng Diyos na parusahan ang kasalanan, at para sa mga tumanggi sa parusa na kinuha ni Jesus sa kanilang ngalan, dapat nilang maparusahan ang kanilang sarili. Ang katotohanan ng dalawang walang hanggang mga patutunguhan na ito ay dapat lumikha sa amin ng isang pakiramdam ng pagkadali tungkol sa ating sariling espiritual na kondisyon at tungkol sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Ang bawat taong nakatagpo mo ay patungo sa isa sa dalawang patutunguhan na ito, at ang mga pagpipilian na ginagawa nila sa buhay na ito ay matukoy kung alin ang kanilang naranasan. Ito ay dapat mag-udyok sa atin na mamuhay bilang mga saksi para kay Kristo upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng may katapangan at pakikiramay, at upang manalangin ng husto para sa kaligtasan ng mga nakapaligid sa atin. Dapat din itong maging sanhi sa atin na suriin ang ating sariling mga puso at tiyakin na ang ating pananampalataya ay tunay, na hindi lamang tayo dumadaan sa mga relihiyosong paggalaw,
ngunit tunay na nabago ng biyaya ng Diyos. Hindi mas mataas ang mga pusta. Pinag-uusapan natin ang walang hanggang kagalakan o walang hanggang pagdurusa, buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan, walang hanggang pakikisama sa Diyos o walang hanggang paghihiwalay mula sa Kanya. Hindi ito isang laro o isang pilosopikal na talakayan. Ito ang pinakamahalagang katotohanan na haharapin ng sino man sa atin. Ang tanong na dapat sagutin ng bawat isa sa atin ay ito: aling kapalaran ang iyong pupunta? At ano ang ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay kabilang sa mga tupa kapag naganap ang pangwakas na paghihiwalay? Sa lahat ng malawak na mga aklatan ng langit, kasama ang lahat ng mga libro na nagtatala ng kasaysayan ng tao at banal na katotohanan, mayroong isang libro na nakatayo sa itaas ng lahat sa mga tuntunin ng kahalagahan nito para sa iyong walang hanggang kapalaran. Ito ang aklat ng Kordero, at kung ang iyong pangalan ay lilitaw sa mga pahina nito, ay matukoy kung saan mo ginugugol ang kawalang hanggan. Ang Apokalipsis 20:15 ay nagsasaad ng katotohanang ito na may malinaw na kalinawan. Ang sinumang hindi natagpuan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lake of fire. Pansinin ang ganap na kalikasan ng pahayag na ito. Hindi ito batay sa kung gaano ka kagaling, kung gaano ka relihiyoso, kung gaano karaming pera ang iyong ibinigay sa kawanggawa, o kung gaano karaming mga tao. Bumaba ito sa isang simpleng tanong: nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat na ito? Ang aklat na ito ay kumakatawan sa talaan ng Diyos sa lahat ng mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Hindi ito isang libro na maaari mong idagdag ang iyong sariling pangalan sa pamamagitan ng mabubuting gawa o relihiyosong aktibidad. Ito ay isang libro na isinusulat ng Diyos ang iyong pangalan kapag inilagay mo ang iyong tunay na pananampalataya at tiwala sa Kanyang anak. Ang pag-unawa sa aklat na ito at kung paano nakasulat ang mga pangalan sa loob nito ay talagang mahalaga para sa sino mang nais na maging tiyak sa kanilang walang hanggang kapalaran. Ang espesyal na ginagawang espesyal sa aklat na ito ay kabilang ito sa Kordero, si Hesukristo, na pinatay para sa mga kasalanan ng mundo. Ang Apokalipsis 13:8 ay tumutukoy sa Kordero na pinatay mula sa paglikha ng mundo, na nagpapahiwatig na ang plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay hindi isang pag-iisip o isang backup na plano, ngunit bahagi ng Kanyang walang hanggang layunin mula sa simula pa lamang. Ang mga pangalang nakasulat sa aklat na ito ay hindi na idagdag ng random o batay sa merito ng tao. Isinulat sila ng Diyos ayon sa Kanyang kaalaman at biyaya. Hindi ito nangangahulugan na ang aming mga pagpipilian ay hindi mahalaga o na tayo ay mga kalahok lamang sa kaligtasan. Sa halip nangangahulugan ito na ang Diyos, sa Kanyang perpektong kaalaman sa lahat ng mga bagay, ay alam kung sino ang tutugon sa Kanyang alok ng biyaya at isinulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng naaayon. Ang magandang bagay tungkol sa banal na misteryo na ito ay hindi nito mababawasan ang responsibilidad ng tao. Tinawag pa rin tayo ng Biblia na maniwala, magsisi, pumili ng buhay sa kamatayan. Ngunit nagbibigay ito sa atin ng tiwala na ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahang mapanatili ang ating pananampalataya o mabuhay ng isang perpektong buhay. Narito kung ano ang tunay na pansin tungkol sa pagkakaroon ng iyong pangalan sa Book of Life ng Kordero. Nangangahulugan ito na ang iyong kaligtasan ay hindi batay sa iyong pagganap, ngunit sa biyaya ng Diyos. Ang mga Efeso 2:8-9 ay malinaw na malinaw ang kristal na ito, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay naisave ka, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito mula sa inyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang magyabang. Ito ay radikal na naiiba sa bawat iba pang mga relihiyosong sistema sa mundo, na nagtuturo na dapat mong kumita sa iyong langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa, mga ritual sa relihiyon, o pag-uugali sa moral. Itinuturo ng Ebanghelyo na ang kaligtasan ay isang regalo na hindi maaring makuha, natanggap lamang kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Hesukristo, na kinikilala na ikaw ay isang makasalanan na nangangailangan ng isang tagapagligtas, at nagtitiwala sa Kanyang kamatayan sa krus
upang mabayaran ang parusa para sa iyong mga kasalanan, isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Mula sa sandaling iyon, ang iyong walang hanggang kapalaran ay ligtas, hindi dahil sa anumang nagawa o gagawin mo, ngunit dahil sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Dapat itong punan ng mga mananampalataya ng hindi kapani, paniwalang kapayapaan at kumpiyansa. Alam na ang kanilang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kanilang kakayahang mamuhay ng isang perpektong buhay, ngunit sa perpektong sakripisyo ni Kristo sa kanilang ngalan. Ngunit ito ay nagtaas ng isang mahalagang katanungan. Paano mo malalaman kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng maraming mga paraan upang magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Una, merong panloob na saksi ng banal na espiritu. Sinasabi sa atin ng Roma 8:16 na ang espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kapag tunay mong inilalagay ang iyong pananampalataya kay Kristo, ang banal na espiritu ay nakatira sa loob mo at binibigyan ka ng isang panloob na katiyakan na kabilang ka sa Diyos. Pangalawa, mayroong katibayan ng isang nabagong buhay. Habang ang mabubuting gawa ay hindi makatipid sa amin, sila ang likas na resulta ng tunay na pananampalataya. Kung tunay na ipinanganak ka muli, makakakita ka ng mga pagbabago sa iyong mga hinahangad, iyong mga prioridad, saloobin, at iyong pag-ugali. Pangatlo, mayroong pag-ibig mo sa Diyos at para sa iba pang mga mananampalataya. Sinasabi ng Part 1:14, alam natin na lumipas tayo mula sa kamatayan hanggang sa buhay dahil mahal natin ang isa't isa. Ang tunay na pananampalataya ay gumagawa ng tunay na pag-ibig. Sa wakas, mayroong iyong tugon sa salita ng Diyos. Ang mga kabilang kay Kristo ay may kagutuman sa espiritual na katotohanan at pagnanais na sundin ang mga utos ng Diyos, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa pag-ibig at pasasalamat. Ang pagkadali ng pagtiyak na ang iyong pangalan ay nasa aklat ng buhay ay hindi maaaring overstated. Hindi tulad ng mga aklat sa lupa na maaaring mai-edit o baguhin, ang aklat na ito ay lilitaw na pangwakas sa sandaling magsimula ang paghatol. Ang Apokalipsis 22:11 ay nagsasalita tungkol sa isang oras na ang sinumang matuwid hayaan siyang maging matuwid pa rin, at ang sinumang banal hayaan siyang maging banal pa rin. Ipinapahiwatig nito na may isang punto kung kailan natapos ang pagkakataon para sa pagsisisi at pananampalataya. Iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagtugon sa tawag ng Diyos ngayon habang may oras pa. Ang dahop mga taga-Korinto 6:2 ay nagpapaalala sa atin na ngayon ang oras ng pabor ng Diyos, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kung binabasa mo ang mga salitang ito at hindi ka sigurado na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Kordero, maaaring ito ang sandali na tinawag ka ng Diyos na ilagay ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Hindi ito komplikado, hindi mo na kailangang linisin muna ang iyong buhay o maging isang mas mahusay na tao. Kailangan mo lamang kilalanin ang iyong kasalanan, maniwala na namatay si Jesus upang mabayaran ang parusa para sa kasalanan na iyon, at magtiwala sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan. Kapag ginawa mo iyon ng may tunay na pananampalataya, ipinangako ng Diyos na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at ang iyong walang hanggang kapalaran ay magiging ligtas magpakailanman. Mayroong isang taludtod sa Biblia na dapat magdala ng hindi kapani, paniwalang kaginhawaan at kumpiyansa sa sinumang nagpatunay kay Hesukristo. Ipinapahayag ng Roma 8:21 na may ganap na katiyakan. Sa makatuwid, wala na ngayong pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Hayaan ang katotohanan na lumubog sa iyong kaluluwa, walang pagkondena. Hindi nabawasan ang pagkondena, hindi kondisyon na pagkondena, hindi pansamantalang pagkondena. Walang pagkondena sa lahat para kay Kristo. Nangangahulugan ito na kapag ang mga mananampalataya ay tumayo sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom, hindi sila tatayo doon bilang mga nasasakdal na umaasa sa awa, ngunit bilang mga minamahal na bata na ipinahayag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang pagkondena na nararapat na inilagay ng kanilang mga kasalanan kay Kristo sa krus at ang katuwiran na kailangan nila ay na kredito sa kanilang account sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang hindi kapani, paniwalang pag-asa ng tinubos, hindi na maaaring makatakas sila sa paghuhusga.
ngunit nakatakas na sila sa pagkondena sa pamamagitan ng natapos na gawain ni Hesukristo. Ang katotohanan ito ay dapat magbago kung paano iniisip ng mga mananampalataya ang hinaharap, kung paano nila pinangangasiwaan ang mga pakikibaka, at kung paano ito nauugnay sa Diyos sa pang-araw-araw na batayan. Ang pag-asa na ang mga mananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagtakas ng impyerno. Ito ay tungkol sa pagmana ng langit, at ang mga paglalarawan ng Biblia ng langit ay dapat punan ang ating mga puso ng pag-asa at kagalakan. Ang Apokalipsis 21:4 ay nagbibigay sa amin ng isa sa mga magagandang pangako sa lahat ng banal na kasulatan. Pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating sunod ng mga bagay ay namatay. Subukang isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa isang tao na nagpupumilit sa talamak na sakit, pagkalungkot, sirang relasyon o pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Sa langit, ang lahat ng sakit na iyon ay ganap na gumaling at magpakailanman nawala. Ngunit hindi lamang ito ang kawalan ng mga negatibong bagay na nagpapasaya sa langit. Ito ang pagkakaroon ng Diyos mismo. Sinasabi sa amin ng Apokalipsis 22, ay yaro na makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Magkakaroon tayo ng direkta, walang tigil na pakikisama sa Diyos na lumikha sa atin. Tinubos tayo at mahal tayo ng walang hanggang pag-ibig. Malalaman natin sa wakas ang mga misteryo na nagtaka sa amin sa buhay na ito. Muling makakasama tayo sa mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya at makakaranas tayo ng kagalakan at kapayapaan na lampas sa anumang maisip natin sa ating kasalukuyang estado. Ang partikular na naghihikayat tungkol sa pag-asa ng mananampalataya ay hindi ito batay sa hindi tiyak na mga posibilidad, ngunit sa hindi nagbabago na mga pangako ng Diyos. Kapag may pangako ang Diyos, hindi siya maaaring magsinungaling, Tito 1:2, at may kapangyarihan siyang matupad ang lahat ng ipinangako niya. Ang parehong Diyos na nagpalaki kay Jesus mula sa mga patay ay nangako na itaas ang lahat ng mananampalataya sa buhay na walang hanggan. Ang parehong Diyos na lumikha ng universo na wala sa ipinangako na lumikha ng mga bagong langit at isang bagong lupa kung saan naninirahan ang katuwiran. Ang parehong Diyos na nagpapanatili ng kanyang salita sa buong siglo ng pag-uusig at pagsalungat ay nangako na ang kanyang mga anak ay mapangalagaan para sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang pag-asa na ito ay hindi kanais-nais na pag-iisip o positibong pag-uugali sa pag-iisip. Kumpiyansa ito batay sa karakter at mga pangako ng isang makapangyarihan, buong guro na Diyos. Kapag ang mga naniniwala ay nahaharap sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito, maaari nilang matiis ang mga ito ng may kagalakan dahil alam nila na ang kanilang kasalukuyang pagdurusa ay hindi nagkakahalaga ng paghahambing sa kaluwalhatian na ihahayag sa kanila. Roma 8:18. Ang pag-asa ng tinubos ay kasama rin ang pangako ng mga gantimpala para sa tapat na paglilingkod sa panahon ng buhay na ito. Habang ang kaligtasan ay isang libreng regalo na hindi maaaring makuha, itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay gagantimpalaan alinsunod sa kung paano matapat na naglingkod sila sa Diyos ng mga oportunidad at mapagkukunan na ibinigay niya sa kanila. Horns mga taga-Korinto, 3:9-10. Inilarawan ito bilang gusali na may ginto, pilak at mahalagang bato na makakaligtas sa apoy ng pagsubok o may kahoy, hay at dayami na susunugin. Nangangahulugan ito na kung paano tayo nabubuhay bilang mga naniniwala ay talagang mahalaga. Hindi para sa ating kaligtasan na ligtas, ngunit para sa ating walang hanggang gantimpala at ang antas ng kagalakan na mararanasan natin sa langit. Ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat salita ng paghihikayat, bawat sakripisyo na ginawa para sa kapakanan ng Ebanghelyo, sa bawat sandali na ginugol sa pag-aaral ng panalangin o pag-aaral sa Biblia, lahat ng bagay ay mahalaga at gagantimpalaan ng isang Diyos na nakakakita ng lahat at walang nakakalimutan. Ito ay dapat mag-udyok sa mga mananampalataya na manirahan sa walang hanggang pananaw na ginagawang batay sa mga pagpipilian, hindi sa agarang kasiyahan, ngunit sa walang hanggang kahalagahan. Marahil ang pinakamahalaga, ang pag-asa ng tinubos, ay kasama ang pangako na mababago tayo sa pagkakahawig ni Kristo. Sinasabi sa atin ng 1 Juan 3:2 na,
Kapag lumitaw si Kristo, magiging katulad natin siya, sapagkat makikita natin siya tulad niya. Ang mga pakikibaka sa kasalanan na salot sa atin sa buhay na ito ay ganap na matapos. Ang mga kahinaan at mga limitasyon na nabigo sa atin ngayon ay papalitan ng perpektong lakas at kakayahan. Ang bahagyang pag-unawa na mayroon tayo ngayon ay papalitan ng kompletong kaalaman. Sa wakas tayo ang lahat na inilaan ng Diyos sa atin kapag nilikha niya tayo sa kanyang imahe. Ang pagbabagong ito ay hindi isang bagay na dapat nating makamit sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ito ay isang bagay na magagawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at biyaya. Ang pag-asa na ito ay dapat magbigay ng kumpiyansa sa mga mananampalataya na harapin ang anumang hamon, ginhawa sa anumang kalungkutan, at pagganyak upang mapanatili ang paglaki ng pananampalataya at pag-ibig. Hindi mahalaga kung ano ang iyong kinakaharap ngayon, kung ikaw ay nasa Kristo. Ang iyong hinaharap ay ganap na ligtas at hindi ka paniwalang maliwanag. Ang pinakamahusay ay darating pa at wala sa lahat ng nilikha ay maaaring maghiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 8:39. Mayroong isang window ng pagkakataon na bukas ngayon sa sandaling ito na hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ito ang bintana ng biyaya ng Diyos at habang bukas ito ngayon binabalaan tayo ng Biblia na isang araw ito ay malapit. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo na may kagyat na kagyat sa duhang mga taga-Korintos 6:2. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ang oras ng pabor ng Diyos. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Pansinin na hindi niya sasabihin bukas ay maaring ang araw o sa susunod na linggo ay magiging isang magandang oras o kapag pinagsama mo ang iyong buhay ay magiging perpekto. Sinabi niya ngayon sa sandaling ito habang binabasa mo ang mga salitang ito ang oras ng pabor ng Diyos. Ang dahilan para sa kagyat na ito ay hindi na ang Diyos ay walang tiyaga o di makatwiran, ngunit ang buhay ay hindi sigurado at ang pagkakataon para sa pagsisisi ay hindi garantisadong magtagal magpakailanman. Araw-araw na pumasa nang hindi tumugon sa tawag ng Diyos ay isang araw na mas malapit sa atin hanggang sa katapusan ng panahong ito ng biyaya. Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Hindi natin alam kung kailan magtatapos ang ating sariling buhay at hindi natin alam kung kailan maaabot ng pasensya ng Diyos sa paghihimagsik ng tao. Ang alam natin ay ngayon. Bukas pa rin ang paanyaya at ang biyaya ng Diyos ay magagamit pa rin sa sino mang magbabalik sa Kanya sa pagsisisi at pananampalataya. Ang pagkadali ng pagsisisi ay nagiging mas malinaw kapag naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi lamang nakakaramdam ng paumanhin sa iyong mga kasalanan o gumawa ng isang desisyon sa pag-iisip na subukang mas mabuti na maging mabuti. Ang pagsisisi sa Biblia ay nagsasangkot ng isang kumpletong pagbabago ng isip at puso tungkol sa kasalanan, tungkol sa iyong sarili, at tungkol sa Diyos. Nangangahulugan ito na kilalanin na ikaw ay isang makasalanan na nagrebelde laban sa isang banal na Diyos at nararapat sa kanyang paghuhusga. Nangangahulugan ito na kilalanin na hindi mo mai-save ang iyong sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa o aktibidad sa relihiyon. Nangangahulugan ito na tumalikod sa kasalanan at lumingon sa Diyos, nagtitiwala kay Hesukristo lamang para sa kapatawaran at kaligtasan. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay hindi maaaring ipagpaliban o maalis hanggang sa isang mas maginhawang oras. Nagbabala si Jesus sa Lucas 3:3, maliban kung magsisisi ka, lahat ka rin ay mapahamak. Hindi siya nagsasalita sa malinaw na mga masasamang tao. Nakikipag-usap siya sa mga ordinaryong tao na naisip na marami silang oras upang makakuha ng tama sa Diyos. Ngunit nilinaw ni Jesus na ang pagsisisi ay hindi optional para sa sinumang nais makatakas sa paghuhusga at hindi ito isang bagay na ligtas na maantala hanggang sa huli. Ano ang ginagawang higit na pagpindot sa pagkadali ay nabubuhay tayo sa isang kultura na naghihikayat sa pagpapaliban sa pinakamahalagang desisyon habang nagmamadali upang mahawakan ang mga bagay na walang kabuluhan. Ang mga tao ay tatayo sa linya ng maraming oras upang bumili ng pinakabagong gadget, ngunit tatanggalin nila ang pakikitungo sa kanilang walang hanggang kapalaran ng walang hanggan. Magugugol sila ng ilang linggo sa pagsasaliksik ng pinakamahusay na patutunguhan sa bakasyon,
Ngunit kakaunti ang pag-iisip nila kung saan sila gagastos ng kawalang hanggan. Maingat nilang planuhin ang kanilang pagretiro, ngunit hindi nila papansinin ang katotohanan na ang kamatayan ay maaaring dumating sa anumang sandali at ganap na hindi sila handa upang matugunan ng Diyos. Ang paatras na pag-iisip na ito ay eksakto kung ano ang binalaan ni Jesus laban sa Lucas 12:20 nang sinabi ng Diyos sa mayamang tao na gumagawa ng masalimuot na mga plano para sa kanyang kinabukasan sa lupa. Tanga ka, sa gabing ito ang iyong buhay ay hihilingin sa iyo. Ang tao ay maraming oras upang magplano para sa kanyang kaginhawaan at seguridad sa buhay na ito, ngunit walang oras upang maghanda para sa susunod na buhay. Gaano karaming mga tao ngayon ang gumagawa ng parehong trahedya na pagkakamali sa aakalang mayroon silang walang limitasyong oras upang makakuha ng tama sa Diyos habang namumuhunan ang lahat ng kanilang enerhiya sa mga pansamantalang bagay. Nagbibigay sa amin ang Biblia ng maraming mga paalalaan na ang oras para sa pagsisisi ay limitado at mapanganib ang pagkaantala. Babala sa amin ang Kawikaan 27:1, huwag ipagmalaki bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang maaaring dalhin ng isang araw. Ang James 4:14 ay nagpapaalala sa atin na ang aming buhay ay isang ambon na lumilitaw ng kaunting sandali at pagkatapos ay mawala. Hinihimok sa amin ng Hebreo 3:15. Ngayon, kung naririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong mga puso. Hindi ito nangangahulugang takutin tayo sa isang mabilis na pagpapasya, ngunit upang matulungan kaming maunawaan ang katotohanan ng ating sitwasyon. Araw-araw na ang pagkaantala natin sa pagtugon sa tawag ng Diyos ay isang araw na ang ating mga puso ay naging mas mahirap. Ang ating mga konsensya ay naging mas maliit at ang ating espiritual na pagiging sensitibo ay nagiging mas mapurol. Ang katotohanan na binabasa mo ang mga salitang ito at pakiramdam na nahatulan tungkol sa iyong espiritual na kalagayan ay katibayan na ang Espiritu ng Diyos ay gumagana sa iyong puso. Ngunit ang pananalig na iyon ay hindi tatagal magpakailanman. Kung patuloy mong pigilan ito sa kalaunan ay mawala ito at maaari mong makita ang iyong sarili na hindi tumugon kahit na nais mo. Narito ang magandang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos. Kahit gaano katagal ka naghintay, kahit gaano karaming beses na hindi mo na pinansin ang kanyang tawag, kahit gaano kalayo ka na nalayo sa kanya, hindi pa huli ang lahat kung humihinga ka pa at magagawang tumugon. Ang magnanakaw sa krus sa tabi ni Jesus ay nabuhay ng isang buhay ng krimen at paghihimagsik. Ngunit sa kanyang huling sandali, lumingon siya kay Jesus sa pananampalataya at ipinangako sa paraiso noong araw na iyon, Lucas 23:43. Ang apostol na si Pablo ay naging isang mang-uusig sa mga Kristiyano, ngunit nang makatagpo niya si Jesus sa daan patungong Damasco, siya ay nabago sa pinakadakilang misyonero sa kasaysayan. Ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kasalanan. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. At ang kanyang paanyaya ay bukas pa rin sa sino mang darating sa kanya, sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Ngunit huwag magkamali sa pasensya ng Diyos para sa kawalang interes o sa kanyang awa sa kahinaan. Ang parehong Biblia na nangangako ng kapatawaran sa mga nagsisisi ay nagbabala din sa paghatol para sa mga nagpapatuloy sa paghihimagsik. Ang pagpipilian ay sa iyo, ngunit ang oras upang gawin ito ngayon. Bukas ay maaaring huli na, ngunit ngayon pa rin ang araw ng kaligtasan. Sa pag-abot natin sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, sa pamamagitan ng matalas na katotohanan ng paghuhusga at ang magandang pag-asa ng kaligtasan, nakarating kami sa pinakamahalagang sandali ng lahat. Ang sandali ng personal na pagpapasya, lahat ng napag-usapan natin, bawat katotohanan na aming na-explore, bawat babala na isinasaalang-alang natin, at bawat pangako na sinuri natin sa huli ay bumababa sa isang simpleng tanong. Ano ang gagawin mo kay Hesukristo? Hindi ito isang katanungan na masasagot ng komite na ipinagkaloob sa iba o ipinagpaliban ng walang hanggan. Ito ay isang malalim na personal na desisyon na dapat gawin ng bawat individual para sa kanilang sarili. Hindi maaaring gawin ng iyong mga magulang ang pagpapasyang ito para sa iyo. Hindi ito magagawa ng iyong pastor para sa iyo. Hindi ito magagawa ng iyong mga kaibigan. Ito ay sa pagitan mo at ng Diyos. At ang pagpili na gagawin mo ay matukoy kung saan ka gumugol ng kawalang hanggan
Nilinaw ng Biblia na may dalawang pagpipilian lamang. Maaari mong tanggapin ang alok ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, o maaari mo itong tanggihan at harapin ang mga kahihinatnan. Walang gitnang lupa, walang ikatlong pagpipilian, walang paraan upang manatiling neutral pagdating sa pinakamahalagang desisyon ng iyong buhay. Ang partikular na nakakalungkot tungkol sa pagpapasyang ito ay ang lahat ng mga bagay na madalas nating iniisip na mahalaga sa buhay, ang ating kayamanan, ating mga nagawa, reputasyon, tagumpay natin, ay magiging ganap na hindi nauugnay kapag tumayo tayo sa harap ng Diyos. Sa paghuhusga, tinanong ni Jesus ang matalim na tanong sa lahat ng banal na kasulatan nang sinabi niya, "Ano ang kabutihan para sa isang tao na makamit ang buong mundo, ngunit nawala ang kanilang kaluluwa?" Mateo 16:26. Pag-isipan mo iyon sandali, maaari mong makamit ang lahat ng iyong pinangarap, maging hindi ka pani. Paniwalang mayaman, sikat, makapangyarihan, iginagalang, ngunit kung nawala mo ang iyong kaluluwa sa proseso, ano ang talagang nakuha mo? Ang lahat ng tagumpay sa mundo ay hindi mabibili sa iyo ng isang dagdag na segundo ng buhay pagdating ng iyong oras, at tiyak na hindi ito mabibili sa iyong langit. Ang pinakamayamang tao sa sementeryo ay patay na tulad ng pinakamahirap, at kapag tumayo sila sa harap ng Diyos, ang kanilang account sa bangko ay hindi nauugnay. Ang mahalaga ay kung pinagkakatiwalaan ba sila kay Hesukristo para sa kaligtasan. Ang pananaw na ito ay dapat na radikal na baguhin kung paano natin iniisip ang tungkol sa tagumpay at kung ano ang itinuturing nating tunay na mahalaga sa buhay. Ang trahedya ay maraming tao ang gumugol ng kanilang buong buhay na humahabol sa mga bagay na sa huli ay magpapatunay na walang halaga, habang pinapabayaan ang isang bagay na mahalaga sa kawalang hanggan. Umakyat sila sa hagdan ng tagumpay lamang upang matuklasan na nakasandal ito sa maling pader. Nanalo sila sa laro ng buhay ayon sa mga pamantayan sa mundo, ngunit nawalan ng kanilang mga kaluluwa sa proseso. Nagtitipon sila ng mga kayamanan sa mundo na ang kalawang at pagkabulok habang hindi nag-iimbak ng mga kayamanan sa langit na magtatagal magpakailanman. Nagbabala si Jesus tungkol sa mismong bagay na ito nang sabihin niya sa talinghaga ng mayamang tanga na gumugol sa lahat ng kanyang oras sa pagbuo ng mas malaking kamalig upang maiimbak ang kanyang kayamanan, ngunit ganap na hindi handa kapag hinihiling ng Diyos ang kanyang kaluluwa ng gabing iyon. Lucas 16-21. Ang tao ay mayroong lahat ng itinuturing ng mundo na mahalaga, ngunit siya ay nabangkarote sa espiritual kapag mahalaga ito. Gaano karaming mga tao ngayon ang gumagawa ng parehong trahedya na pagkakamali, pamumuhunan ng lahat sa mga pansamantalang bagay habang hindi pinapansin ang kanilang walang hanggang kapalaran. Ngunit narito ang manghang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos. Hindi pa huli ang pagpili kung binabasa mo pa rin ang mga salitang ito. Ang katotohanan na ginawa mo ito ngayon, na nais mong isaalang-alang ang mga walang hanggang katotohanan, na ito ay nagmumungkahi na ang Espiritu ng Diyos ay gumagana sa iyong puso, inilalagay ka niya sa kanyang sarili, na nahatulan ka ng iyong pangangailangan para sa kaligtasan, at inaalok sa iyo ang regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak. Ang sandaling ito ay maaaring maging punto ng iyong buong pag-iral, ang sandali na tumigil ka sa pagsisikap na kumita ng iyong paraan sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa at simula ng pagtitiwala sa kung ano ang nagawa na ni Jesus para sa iyo sa krus. Hindi ito komplikado. Kailangan mo lang kilalanin na ikaw ay isang makasalanan na hindi napapansin ng perpektong pamantayan ng Diyos. Maniwala na namatay si Jesus upang mabayaran ang parusa para sa iyong mga kasalanan at tiwala sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan. Kapag ginawa mo yon ng may tunay na pananampalataya, ipinangako ng Diyos na patawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan, isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan bilang isang libreng regalo. Ang desisyon na gagawin mo tungkol kay Hesukristo ay ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo dahil ito lamang ang mahalaga sa kawalang hanggan. Ang bawat iba pang pagpipilian na ginagawa mo sa buhay, kung ano ang karera na ituloy, kung sino ang magpakasal, kung saan nakatira, kung paano gugugol ang iyong pera, pansamantala at sa huli ay magiging hindi nauugnay. Ngunit ang iyong desisyon tungkol kay Jesus ay matukoy kung saan mo ginugol magpakailanman. Kung pipiliin mong ilagay ang iyong pananampalataya sa Kanya, gagastos ka ng kawalang
hanggang sa piling ng Diyos, nakakaranas ng kagalakan at kapayapaan na lampas sa imahinasyon. Kung pipiliin mong tanggihan siya, gugugol mo ang kawalang hanggang na nahihiwalay sa Diyos na nakakaranas ng mga kahihinatnan ng pagpili na iyon. Ang mga pusta ay hindi mas mataas at ang pagpipilian ay hindi magiging mas malinaw. Ginawa ng Diyos ang lahat na posible upang gawing magagamit sa iyo ang kaligtasan. Ipinadala niya ang kanyang anak na mamatay para sa iyong mga kasalanan. Binigyan kanya ng kanyang salita upang ipaliwanag ang paraan ng kaligtasan. Inilagay niya ang mga tao sa iyong buhay upang ibahagi ang ebanghelyo sa iyo. At binigyan kanya ng kanyang espiritu upang makumbinsi ka at iguhit ka sa kanyang sarili. Ngayon ang pagpipilian ay sa iyo. Ano ang gagawin mo kay Hesukristo? Ang iyong walang hanggang kapalaran ay nakabitin sa balanse at maaring ito ang sandali na nagbabago ang lahat. Piliin ang buhay, piliin si Kristo, pumili ng kawalang hanggan sa Diyos at piliin ngayon habang may oras pa. Kaya narito tayo sa pagtatapos ng malakas na paglalakbay na ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ngayon ay dumating ang sandali ng katotohanan. Matapos ang lahat ng iyong narinig ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga babala at mga pangako na na-explore namin, may isang katanungan lamang na talagang mahalaga. Ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Naiintindihan mo na ngayon na darating ang araw ng paghuhukom, na ang bawat kaluluwa ay tatayo sa harap ng Diyos, at na ang mga pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi mo masasabi na hindi ka binalaan, hindi mo maangkin na hindi mo alam. Ang katotohanan ay inilatag bago ka malinaw na tulad ng liwanag ng araw. Narito ang nais kong gawin mo ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin ng matapat, alam mo ba nang may katiyakan na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Kordero? Ibahagi ang iyong mga saloobin, iyong takot, iyong pag-asa. Narito ang pamayanan na ito upang suportahan ang bawat isa sa walang hanggang paglalakbay na ito. Kung binuksan ng mensaheng ito ang iyong mga mata sa katotohanan ng paghuhusga at pag-asa ng kaligtasan, huwag panatilihin ito sa iyong sarili. Pindutin ang tulad ng pindutan, mag-subscribe sa channel at pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang mailigtas ang walang hanggang kaluluwa ng isang tao. At makinig, kung handa ka ng tiyakin na ang iyong pangalan ay nasa aklat ng buhay, kung nais mong isuko ang iyong buhay kay Hesukristo ngayon, huwag maghintay ng isa pang segundo. Ang susunod na video na malapit nang lilitaw sa iyong screen ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano manalangin at makatanggap ng kaligtasan. Ang iyong kawalang hanggan ay nagsisimula sa pagpapasyang iyon. Tandaan, bukas ay hindi garantisado sa alinman sa atin. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pumili ng matalino, piliin si Jesus, pumili ng buhay na walang hanggan. Ito si Marco at makikita kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.